Welcome po tayo dito sa Bible Study, dito po ulit sa Rema Philippines. Maganda po ang pinag-aaralan po natin nitong mga nakaraang araw at pinag-aaralan nga po natin yung 3 ways God's plan is better than your plan. Pinapakita po dito na mas maganda, mas maayos ang plano ng Panginoon sa atin. At dun nga po sa number 1, ay tinuro po sa atin ni Pastora Sheila ay yung He sees the future. So binabanggit po dito na ang Panginoon po kasi ay kayang makita, may kakayahang makita ano ba ang kinabukasan natin. At binanggit nga po ni Pastora Sheila doon na minsan yung resulta doon sa plano natin ay taliwas sa inaasahan natin. Amin po, may plano tayo, dapat ganito, dapat ganyan, pero what if ang resulta ay taliwas dun sa inaasahan natin? Kaya nga po, sinasabi sa atin ng Panginoon na sa Kanya po tayo magtiwala. Amen po kasi bakit? Kasi mas better yung plano ng Panginoon. Pinapakita niya, pinapatunayan niya dun sa number 1 na He sees the future. Kasi may kakayahan, may abilidad ang Panginoon na makita ano ba yung nasa hinaharap natin. Amen po. Which is tayo pong mga tao ay hindi natin nakikita. Minsan, sometimes nakikita, binibigyan tayo ng clue, ng hint ng Panginoon, ano ba ang mangyayari sa atin next year, ano ba ang mangyayari sa atin sa susunod na buwan. Pero yung pinaka-exactly, ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen po, He sees the future. So, ang ibig sabihin nun ay magtiwala ka na kaya ng Diyos makita yung future mo. Amen po, kaya namamali-mali tayo sa mga desisyon natin, namamali tayo sa ginagawa natin kasi wala tayong abilidad na makita exactly kung ano ba yung nasa hinaharap natin. Amen po, kaya nga kinakailangan nating palagi na nagtatanong po tayo sa Panginoon. Amen po, dun po sa pangalawa ay na-share sa atin ni Pastora Joy. Doon po ay nakalagay ay His ways are higher than ours. So, mas mataas, mas maganda yung ways, yung ano ba yung pag sinabing ways, yung pamamaraan ng Panginoon kaysa sa pamamaraan natin. Amen po. May mga sarili tayong plano, may mga meron tayong sariling pangarap, may pinaka-eksakto tayong gusto. May minimithi tayo sa buhay natin, sa desisyon natin, sa gagawin po natin. Parang masyado tayong perfectionist pagdating sa buhay natin. Pansinin niyo po. Kaya nga minsan ayaw natin magpapakialam. Ayaw mong pakialaman ka. Ayaw mong may ibang nagsasabi sa'yo na dapat ganito, dapat ganyan. Kasi minsan, normal po sa isang tao na makaramdam na kaya niya ang lahat. Kasi nandun tayo sa laman. Na kaya ko to, itong plano ko, mas maganda tong nasa isip ko, mas maganda tong strategy ko, mas maganda itong pamamaraan ko. Pero dito po sa number 2, binanggit po ni Pastora Joy na binigyan niya ng diin na mas maganda yung pamamaraan ng Panginoon kaysa doon sa pamamaraan natin. Maaaring iba't iba ang background po natin, di ba? Kasi minsan iisipin natin, hingi tayo ng advice kay ganito o kay ganyan. Ito, nakapag-aral ito ng ganito, kaya mas alam niya ang gagawin. Pero ang sinasabi po ng Panginoon ay mas maganda ang paraan pa rin ng Panginoon. Marunong ka dapat kumonsulta pa rin doon sa salita ng Panginoon. Kasi iba ang pamamaraan niya. Hindi kayang isipin, hindi kayang abutin ng pamamaraan at isip ng tao. Amen po. Dito po sa number 3, nabanggit po dito ni Pastor Oge, no? Kahapon, sabi po niya ay we plan and He directs. Tayo ay tao na nagpaplano lamang, pero ang nagiging direktor, ang gumagawa, ang nagpapatupad ay ang Panginoon.
Amen po. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Sabi po niya sa Proverbs 16:9. Ang tao ay nagpaplano, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Bakit po kaya? Ang Diyos ang nagpapatupad kasi siya ang may hawak sa atin. Siya ang may hawak ng oras, siya ang may hawak ng buhay natin. Ang Panginoon ang may hawak ng pangyayari. Ang Panginoon ang may hawak ng future natin. Kaya nararapat lang na ang Diyos ang magpatupad. Kasi siya ang may kontrol. Amen po. Ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Kaya siya ang mas may alam kung ano ba ang dapat nating isipin, dapat nating gawin. Kaya nandun sa Bible, nandun sa Word of God, andun po sa salita ng Diyos kung ano yung mga dapat gawin. Kasi siya dapat ang nagpapatupad ng buhay natin. Tayo ay plano lang, tayo ay opinion lang, kumbaga nagbabalak lang tayo, pero kung ano pa rin ang kalooban ng Panginoon, yun pa rin ang mangyayari. Amen po. Kaya nabanggit po doon ni Pastor Uge, ang sabi po ni Pastor Uge, nabanggit po niya na huwag tayong lalayo sa pangarap o plano ng Diyos sa atin. Amen po. Ngayon po ay minsan po kasi kapag tayo ay napuno na ng pangarap, ng sariling pangarap, sariling kagustuhan, nalilimutan natin na merong mas magandang plano ang Diyos sa atin. Nalulunod tayo dun sa ganda ng pangarap mo. Naiisang tabi mo yung mga dapat na sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen po, dapat kung ano ang pangarap ng Diyos, ay kailangan yun din ang pangarapin natin hanggang makarating tayo dun sa pinaka-peak, dun sa pinakamataas na plano sa atin ng Panginoon. Amen po. Hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa atin. Hindi masamang magplano, pero kaya nga palagi nating sinasabi, di ba, na kung kalooban ng Diyos, kung ito ang kagustuhan ng Diyos, if in God's grace, kung will ni Lord itong plano ko, palaging isasali mo ang Panginoon. Amen po. Ngayon dito po sa atin, sa Rema, blessed po tayo kasi tinuturo sa atin kung ano ba ang kalooban ng Panginoon. Tinuturo po sa atin na alamin mo at hanapin mo ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, sa pangalan po ng church natin ay Rema Evangelistic Church International. Yung word na Rema ay palaging sinasabi po at pinapaalala po sa atin ng mga pastor po natin. Amen po, na antayin mo ang Rema. Antayin mo ang mensahe sa iyo ng Panginoon. Antayin mo ang personal na mensahe sa iyo ng Panginoon bago ka kumilos. Magtanong ka sa Panginoon. Amen po. Hindi natin makikita yung better o yung best na plano ng Diyos sa atin kung hindi natin siya isasali sa mga plano natin. Naalala niyo po, merong awitin na minsan nagtatanong ka sa Panginoon, minsan ang sagot niya, oo, minsan hindi. Minsan naman po ay mag-antay ka lang. Pero dun sa kanta, sabi niya gano'n ay, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Amen po. Dito po sa pinag-aaralan natin ay may tatlong bagay na pinakita sa atin para malaman natin o mas lalong malinawan po tayo na mas better ang plano ng Diyos sa atin. Yung number 1 ay He sees the future. Alam niya yung future. Pangalawa, His ways are higher than our ways. Mas alam ng Diyos ang pamamaraan niya. Mas mataas ang pamamaraan niya. Mas maganda pag siyang kumilos. Number 3 ay we plan, He directs. Nagpaplano lang tayo pero ang Diyos ang umaaksyon. Ang Diyos ang nagpapatupad. Bakit po kaya gusto ng Diyos na malaman natin na mas better ang plano niya kaysa doon sa plano natin? Bakit po kaya? Ang isa po dito sa tingin ko ay gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya ng buo, no matter what. Yung wala kang iniisip na, paano kung ganito? Paano kung ganyan? What if? Kaya nga, di ba, no ifs, no buts. Kung paano ka dapat magtiwala sa Panginoon. Yung buong buo. Gusto ng Diyos na malaman natin na mas better, mas best yung plano na niya sa atin.
malalaman natin yun kung magtitiwala tayo ng buo sa kanyang mga salita. Amen po, kasi pag nawala na ang tiwala natin sa Panginoon, o pag nabawasan na ang tiwala natin sa Diyos, pag medyo nanlamig na yung pagtingin mo sa Panginoon, dito tayo magi-start na matalo. Amen po. Kaya minsan ang pakiramdam natin, wala ng pag-asa, nakakaramdam na tayo natalunan ka, makaka-entertain ka na ng kawalan ng pag-asa, kasi nawawala na yung tiwala mo. Hindi mo na nakikita na ang Diyos mo ay malaki at kayang gumawa ng mga himala at kayang gumawa ng higit pa sa kaya po nating isipin. Amen po. Magtanong po tayo sa Panginoon. Tinuturo po sa atin, pinapaalala po sa atin ng Panginoon ngayong buong week na mas maganda ang kanyang plano kaysa po sa atin. Amen po. At malalaman lang po natin yon kung tayo po ay patuloy na nagtatanong, patuloy na hinahanap ang kanyang presensya. Amen po. Naalala niyo po si Job. Lahat po tayo alam yung kwento po ni Job na kung saan ay nasubok o hanggang saan siya magtitiwala sa Panginoon. Amen po. Maging yung asawa niya, yung kaibigan niya, sinasabihan na siya na sumpain mo ng Panginoon. Huwag ka nang magtiwala sa Diyos mo. Pero ang ginawa ni Job ay nagtiwala pa rin. Naniniwala po ako, kaya si Job nagtiwala pa rin kasi alam niya na nakikita ng Diyos at alam ng Diyos yung future niya. Naniniwala si Job na ang Panginoon ang nagpapatupad nung nangyayari sa kanya. Naniniwala si Job na mas mataas, mas may alam ng Diyos, alam ng Panginoon yung ginagawa niya at nagtitiwala siya dun sa process ng Panginoon. Amen po. So yun lamang po sa bawat isa po sa atin. Patuloy po tayong magtiwala sa sinasabi ng Panginoon. Ngayon po ay Ber months o December. Amen po. Kaya nga po nag-prayer and fasting po tayo for the next year. Kung ano bang plano ng Diyos sa atin, maaaring bigyan ka ng Panginoon ng hint. Pasilip niya sa iyo ang plano niya, ang gagawin niya, ang mangyayari sa iyo next year. Pero kailangan nandun pa rin yung tiwala mo sa Panginoon na ano man ang mangyari, what if mag-fail yung plano po natin, yung iniisip natin, o yung ine-expect mo. Napakahirap ng hindi mangyari yung expectation mo. Amen po. Napakahirap sabihin na salamat Panginoon kung hindi mangyari yung expectation mo. Amen po. Pero ang sinasabi po niya dito, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na mangyari man o hindi man mangyari, o sabihin na natin wala pa sa 50% yung resulta ng ine-expect mo. Ang gusto po ng Panginoon ay purihin mo pa rin siya. Sabihin mo pa rin na Panginoon, kay buti mo, Panginoon, pinupuri kita. At anuman ang sitwasyon ko ngayon, hindi mababago. Hindi mababago ng sitwasyon ang pagpupuri ko sa Panginoon. Amen po. Hindi mababago ng sitwasyon yung pagtingin mo sa Panginoon. Maaaring sa tingin mo, minsan hindi mo maramdaman. Minsan, magtatampo ka sa Panginoon. Pero lagi pong nating isipin na nakikita ng Panginoon yung future mo. Ang pamamaraan ng Diyos ay mas maganda sa pamamaraan mo. At ang Diyos ang magpapatupad nito sa tamang panahon. Amen po. Bago po tayo manalangin, basahin ko po ulit yung dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Alam ko kung paano ko tutuparin ang plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. Plano para bigyan kayo ng pag-asa at mabuting kinabukasan. Kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at titinggin ko kayo. Ang gusto lang ng Panginoon ay yung palagi po tayong lumapit sa Kanya dahil si Yahweh o ang Diyos ang nakakaalam ng magandang plano niya para sa atin. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat o Diyos sa pag-ibig mo. Salamat Panginoon sa magandang plano mo sa amin. Turuan mo kami magtiwala ng buo sa iyo, hindi sa pamamagitan ng lakas namin, kundi sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, sa tulong mo, Panginoon. Mahina kami kung wala ka.
Hayaan mo, O Diyos, ang dalhin mo kami sa perpektong kalooban mo, maging masunurin, maging maamong aming mga puso sa pagsunod, Panginoon. Salamat, O God. Ito po ang masamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli po, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. Magandang hapon po.